Lolet Solis pumanaw na sa edad na 78 years old. Cause of death alamin. Isang nakakalungkot nga na balita ang siyang lumabas ngayon araw. Ayon sa balita ay tuluyan nang namaalam ang batikang kolumnista na si Manay Lolet Solis sa edad na 78 years old. Matatandaan na halos ilang taon ding nakipaglaban si Manay Lolet sa kanyang kidney disease dahilan para sumailalim ito sa dialysis na nagpahina ng gusto sa katawan nito. At ngayong araw nga ay tuluyan na itong pumanaw ayon sa post ni Ninyong Mulak sa kanyang social media account. Nitong nakaraang araw nga lamang ay ikinwento pa ni Manay Lolet Solis kung bakit siya nagka-anxiety attack habang nasa ospital. Ayon kay Manay Lolet, nagka-anxiety attack siya matapos na ma-confine sa FEU Hospital kamakailan lamang. Talagang hindi ko akalain at my age doon pa ako mako-confined at magkakasakit. Nagkaroon nga tuloy ako ng anxiety attack dahil hindi ko akalain na at my age mahihiga ako sa hospital bed, ayon sa post ni Lolet. Ayon dito nakabibingi umano ang katahimikan sa loob ng kanyang kwarto sa ospital sa tuwing gigising siya sa umaga na nakahiga lamang sa kanyang kama sa ospital. Parang at lost ako tuwing gigising. Pag umaga parang hinahanap ko yung magulong kwarto ko, ang hirap pala ng may sakit. Hopeless, helpless, weak ka. Para bang hindi mo alam where and what to do, saad ni Lolet. Ayon pa dito ay handa na umano siya sa kung ano man ang maaaring mangyari sa kanya, alinman sa mga susunod na araw. Pero alam mo naman si God, alam niya when or where ibibigay sa iyo ang mga bagay. So grateful na ngayon older na ako nangyari ito. Meron na ako ng pasensya at wisdom na tanggapin mga bagay. Matatandaan taong 2024 ay namaalam na sa kanyang mga kaibigan sa showbiz si Lolet. Inanunsyo ng batikang kolumnista at showbiz reporter na si Lolet Solis ang kanyang pagre-retiro matapos ang ilang dekada niyang pagsisilbi sa entertainment industry. Sa kanyang post noong December 2024, sinabi ni Lolet na wala na siyang kailangan pang patunayan. Binanggit niya rin ang ilang mga artista na naging malapit sa kanya. Siguro naman kahit wala na akong IG at columns iyon koneksyon ko sa kanila hindi na mawawala, ani Lolet. Matatanda ang year 1966 pa lamang ay aktibo na sa showbiz si Lolet at isa siya sa mga maituturing na haligi ng entertainment reporting sa bansa. Ngunit isa rin siya sa maituturing na pinaka-kontrobersyal na figure sa showbiz dahil na rin sa ginawa niya noong 1994 Manila Film Festival. Samantala inulan naman ng pakikiramay ang pagpanaw ni Manay Lolet Solis mula sa mga netizens at sa kanyang mga naging kaibigan sa showbiz industry.